kabuhay! Kamusta kayo? Ihahatid ko na si Bunso sa school, magtatapon na din ako ng basura. Wala nga ngayon si Hapon, may trabaho. Ilang araw na siyang busy sa trabaho. Namimiss ko nga siya pag wala siya sa bahay. Kung yung ibang misis nga naiinis pag nasa bahay yung mga asawa nila, ako naman mas natutuwa ako pag andito si asawa ko. May katuwang ako sa paghatid at sundo kay Ruri. Mas ikinatutuwa ko pa pag andito siya, may kamaharitesan ako. Pagka-uwi ko, alam nyo na mga kabuhay, ginagawa ko, nagsasalang agad ako ng mga labahin. Mamalansya ko, konti lang naman to. Halos damit ng mga anak ko. May tanong ako mga kabuhay, ano ba yung inuuna nyong plansyahin? Yung kwelyo o yung manggas? Comment down below. Salamat po. Once a week lang ako kung mamalansya. Hindi naman kasi masyadong gusot yung mga damit. Pag naglalaba kasi kami, pinapagpag namin kaya iwas gusot. Pagkatapos mamalansya, magsasampay na ako. Makulimlim nga ngayong araw, mukhang uulan. Pero nagsampay pa din, tiwala lang, matutuyo yan. Nagdilig na rin ako ng halaman, tinatanggal ko na yung mga lantang dahon. Ito ang kamatis ko, mukhang wala ng pag-asa, mukhang di natutubo. Dami na ngang lantang dahon, tinanggal ko na nakalbo na nga. Sulit naman tong kamatis ko na to, madami naman kaming na-harvest, malaki na din naging pakinabang. Pagkadilig, maglilinis naman ako ng biranda. Nagwalis, binuhusan ko ng tubig, tsaka gumamit ako ng sponge. Nung nakaraan kasi nilagyan ko ng sabon, nag-failed yung color ng flooring. Kaya di ko na nga sasabunin. Mahal pa naman ang flooring sa biranda. Sobrang dumi ng kanal, halatang di nalilinis, ang sakit sa mata. Nilagyan ko nga ng sabon yung tubig para mas mabilis at madaling malinis. Eto nga, tapos na akong maglinis dito sa biranda. Sobrang linis na din ang kanal namin. May nag-doorbell, dumating yung order ng asawa ko na Coke Zero sa Amazon. Alam nyo ba mga kabuhay, yung asawa ko napakahilig sa Coke Zero. Walang araw na hindi siya uminom nito. Ito nga yung vitamins niya. Hay nako, ang sarap ko tongan. Dito naman sa living room, tinanggalan ko muna ng alikabok yung artificial plants ko, tsaka yun sa TV. Pagkatapos ko mag-vacuum, paniguradong may alikabok pa din sa flooring. Nagtanggal kasi ako ng alikabok, kaya nilagyan ko ng cleanser, tsaka kuminap. Ito na nga, malinis na yung buong living room namin. 12:30, nakaramdam na ako ng gutom. Magluluto ako ng lunch ko. Magluluto ako ng kimchi fried rice. Madali lang to. Nagisa ako ng giniling, tsaka ako nilagyan ng salt and pepper. Nilagyan ko na ng rice at nilagay ko na din yung kimchi. Try nyo mga kabuhay, simpleng recipe lang pero napakasarap po. Grabe ang sarap, mapapasayaw at mapapangiti ka na lang sa sobrang sarap. Kain po tayo. 2:30, susunduin ko na si Bunso, umuulan pa nga. Si Ruri, habang pauwi kami, tinatanggal niya yung payong niya, gusto niyang magpaulan. Sabi ko, magtigil siya, baka magkasakit siya, may sipon pa naman siya. Bago kami umuwi, dumaan muna kami sa supermarket, bibili ako ng mga gulay at karne. Nag-request si Hapon mag-shabu-shabu kami ngayon dinner, bumili na din ako ng soup ng shabu-shabu. Fast forward, nasa bahay na kami, binigyan ko si Rui ng snacks. Maya-maya din, nakauwi na sila kuya, kaya pinakain ko na din sila ng snacks. Wala nga silang practice ng tennis ngayon, umuulan. Kaya nakapag-snacks sila ngayon sa bahay. Katapos nilang mag-snacks, ayan, gumagawa na sila ng mga assignment nila. 5:30, umuwi na si asawa, niyakap ko nga siya ng sobrang higpit. Sobrang namiss ko nga siya, kahit ilang oras lang kaming di nagkita. Hinanda ko na din yung pang shabu-shabu namin, hinugasan ko yung mga gulay, di naman masyadong madumi yung mga gulay sa supermarket. Pero hinuhugasan ko pa din para safe at walang bakterya. Pinakuha ko nga kay Hapon yung lutuan, sinundot ko nga yung wet po niya, di naman siya nagalit. Tumawa lang. Same vibes talaga kaming mag-asawa, ganito po talaga kami araw-araw kahit walang camera. Si kuya naman naganda sa inumin namin, si Ruri nga ay kagigising lang, wala sa mood. Tara po, kain po tayo. Ang sarap po talaga ng shabu-shabu, lalo pag malamig ang panahon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.